So, what's up mga kasid? Andito na naman si Cardo Talisay mga kasid. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa anxiety mga kaasid. Una talaga mga kaasid, yung anxiety na yan, hindi ko alam talaga yan. Dati talagang wala akong kaalam-alam dyan. Kasi hindi nga tayo nagkasakit. Simula yung nagkasakit tayo, yun, nagkaroon tayo ng anxiety. Nagkaroon tayo ng anxiety dahil sa acid reflux na naramdaman natin. Kasi sobrang hirap ng naramdaman ko dati talaga sa acid reflux. Kaya nagka-anxiety tayo. Naalala ko pa noon, sinabi ng doktor. Sabi niya, pag hindi pa kita nakuha dito sa gamot na to, kasi pang siyam na doktor ko yun eh. Pero iba-ibang doktor yun mga kaasid. Sabi niya, pagka hindi ka pa nakuha sa gamot na to, sabi niya, magpapacheck up na kita sa anak ko, sabi niya. Sabi niya ganun. Dahil, marami na akong gamot na nasubukan. Talagang, ano pa rin, humilab pa rin yung tiyan ko nun, mga kaatid. Tapos marami akong nararamdaman ng mga hindi normal at hindi maipaliwanag na sa ating katawan, sa katawan ko mga kaasid. Kaya napakahirap talaga ng anxiety. Kaya pag na-overcome mo yung anxiety, yan parang mag-iibang tao ka na. Parang mas lalakas ang loob mo. Yung anxiety kasi, blessing din sa atin yan. Kasi doon tayo nagkaroon ng mga takot, nervyos. Ngayon, natuto tayo magdasal, natuto tayong manalig kay Lord, ganun. Yun ang ano ko dyan. Kaya, yung naka-recover ako sa anxiety, sa sobrang takot mo kasi hindi ka na, ayaw ko na lumabas, takot na akong maipag-usap sa tao, tapos ganun. Tapos parang, ang mahirap kasi yan yung pag nagkaroon ka na talaga ng ano, yung, ang tawag dun, yung parang na-depress ka na sa sakit, hindi ka na lumalaban. Mahirap kasi talaga yan pagka hindi ka na lumalaban dyan sa anxiety na yan. Kaya kailangan labanan yan. Alisin lahat ng takot. Kasi talagang kaya naman ako nabalik sa normal mga ka-acid. Kasi inalis ko lang talaga yung takot ko. Lahat ng bagay. Kasi lahat ng mga, kung halimbawa, nahihilo ka, kung anong nararamdaman mo pa ng mga kakaiba, pinabaliwala ko na lang yun dati. Talagang inano ko na siya, pinukus ko sa sarili ko sa paghanap buhay. Kasi sabi ko sa sarili ko, kailangan ko itong labanan, hindi na pwedeng manaig sa akin tong takot na to. Kasi ang takot, gawa ng ano yan, ng demonyo yan. Totoo lang mga ka-acid. Ngayon, inano tayo ni Lord na huwag matakot. Bali, nakalagay din sa Biblia na huwag kayong matakot kasi talagang ano natin siya, sama natin siya. Ngayon, naka-recover ako. Talagang grabe na, talagang nagiging para ka ng ibang tao na halos kahit na anong sabihin nila, kung pumayat ka man dati, talagang pumayat naman ako dati. Kahit anong sabihin nila na pumayat ka, ganun, dahil may sakit kang ganyan, malala na yung sakit mo, hindi ako nawalan ng pag-asa. Talagang kinaya ko talaga siya. Kasi pagka magiging para ka ng ibang tao, parang pag nalagpasan mo yung anxiety na yan, parang bago kang pinanganak ka na ulit. Kahit may nakikita ka na may namatay o kakilala mo pa, kahit na yan, pag nalagpasan mo yung anxiety na yan, baliwala na lang sa yan. Kasi parang iniisip mo talaga na normal lang talaga sa tao kasi lahat naman tayo mawawala. Yun lang ang kailangang isipin nyo kasi kung nagkaroon ka ng anxiety, tanggapin mo lang lahat ng mga nararamdaman mo. Ano mo lang, kahit na talagang nanghina ka na, hilong-hilo ka, may masakit dito, may masakit doon. Kasi doon ka nagpapanik, lalo ka nagpapanik doon eh. Lahat naman ng tao, kahit na hindi ka nagka-acid reflux, nagkakaroon pa rin ng anxiety yung iba. Kahit halimbawa na lang, yun na mga nabundol, nabangga sila, nagkakaroon ng anxiety yan kasi sobrang takot na nila. Parang ayaw na nila maulit yung dati, nabangga ang sasakyan, mga ganyan. Tapos, yun, magkakaroon na ng panic yun. Hanggang hindi na yun masakay ng sasakyan. Dahil nga baka maulit yung nangyari. Parang ganun yan mga ka-acid, yung anxiety na yan. Sa atin naman, ngayon nga, na ano na tayo sa mga pagkain dahil sa mga
mga ano natin, mga kinakain natin na mga iba't ibang ano, hindi na healthy foods. Kaya doon umiiwas tayo ng umiiwas sa pagkain. Parang nadala tayo ngayon, ayaw mo nang kumain, doon na tayo papayat. Talagang papayat tayo ng gusto. Ako doon ako pumayat ng gusto dahil wala na akong nutrients na nakukuha sa katawan. Puro tilapia na lang at saka kanin kinakain ko dati. Wala nang nutrients sa katawan ko. Talagang sabi ko kung ganitong kakainin ko lang, wala na akong lakas. Talagang hina talaga yung katawan ko, mga ka-acid. Yun, na-overcome ko siya. Talagang parang na akong ibang tao na kahit na anong sabihin nila, kahit na ano, katulad dito, nagbablog ako. Hindi ko nga akalain na makakapag-vlog ako ng ganito. Na ano, dati kasi syempre nahiya din tayo sa mga ganyan, hindi naman makapalang mukha natin ngayon. Lalong kakapalang mukha mo, ibig sabihin magiging lalo kang pag nalagpasan mo yung anxiety, lalo kang magiging matibay ang loob kahit anong ano na yan. Kasi handa ka na eh, kumbaga handa ka na sa kamatayan, alam mo na eh na talagang mawawala tayo. Yun lang naman talaga yun, mga ka-acid, yung talagang kaya nagkakaroon tayo ng anxiety kasi takot tayong mamatay. Kasi lahat naman ng tao talagang mamamatay. Dapat wag kayong matakot kasi kalooban talaga ng ano yan, ang Diyos, lahat tayo ay mawawala dito sa mundo. Hiram lang natin ang buhay natin, mga ka-acid. Kaya gumawa lang tayo ng tama dito sa mundo. Sa mga nahirapan sa acid reflux at saka sa anxiety, nagkaroon na kayo ng anxiety, kaya nyo rin yan. Hindi naman habang buhay yan na nandiyan sa inyo yung ano, sakit na yan. Kasi ma-overcome nyo yan. Tsaka ano rin yan, mawawala din yan katulad namin. Kasi marami naman nang gumaling dyan eh. Sobrang dami nang gumaling. Kaya yung may mga napapanood din ako ng vlog dati. Sabi ko, at saka may mga nagtatanong-tanong kung nagkaroon din ng acid reflux, anxiety, at saka yung anxiety, mahirap talaga anxiety kasi yun ang hindi ka na, ayaw mo nang ano, mabuhay yan. Yan ang pinakamahirap na ayaw mo nang mabuhay. Parang gusto mo nang mawala. Doon nga, malulungkot ka na, puro kalungkutan yan eh. Hindi ka na kasi nag-iisip ng negative niyan, ay ng positive, hindi ka na nag-iisip ng positive. Puro negative na lang ang iniisip mo. Ganun yun. Kaya kailangan, gawing ano ka lang, alam mo yung mga, ano mo, yung mga, magiging, ano mo, vision mo sa buhay, yung magiging anak mo, future ba? Di pag nag-isip ka agad, yung future mo, magiging masagana kayo, magiging okay yung ano mo, anak buhay mo, ganun. Mawawala yan, tsaka libangin mo yung sarili mo. Kasi hindi ka magmumukmuk, huwag kang magmumukmuk sa bahay para, ano, ma-overcome mo agad yan, anxiety. Kaya sa mga nahirapan, mga ka-acid, dito lang si Cardo Talisay. Mag-ingat kayo lagi and God bless. Cardo Talisay.